Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome naman po sa isa namang episode ng ating Punto Diretso. Dito po sa Punto Diretso, hindi na po muna tayo mag-greet ng mga viewers natin dahil maiksi lang po ito. Diretso na po tayo sa punto sa ating tinatalakay na topic. O yan, mga kabunyog, natatakot na naman sina Roque at Sara sa muling pagbuhay ng Quadcom sa ika-20th Congress. Yan. Habang nandun sa The Hague, the Netherlands, si Sara Duterte at nandun naman talaga si Harry Roque, ayan, pinag-usapan nila ang tungkol sa napapabalita na ire-revive, ububuhayin muli ang makapangyarihang Quadcom. Panoorin nyo mga kabunyog, mga kababayan. Yun ang dinidiscuss namin. Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ka titigil. So, huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangasabi nila. So, tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. In fact, kahit nga private individuals, ngayon, hindi na immune dahil nakakatanggap na sila ng mga letters galing sa BIR o kung ano man yung pwedeng kahanapan ng pagkakamali sa kanila. Matatandaan natin na itong Quadcom, Quad Committee, ay ito yung committee na binuo noong 90th Congress, kung saan apat na mga makapangyarihang komite ang pinagsama-sama para ang kanilang mga hearings at investigasyon ay isahan na lang ang pagsasagawa. Ito yung komite na nag-imbestiga ng Pogo, ito yung nag-imbestiga ng extrajudicial killings nung panahon ni Duterte, yung mga human rights violations nung panahon ni Duterte. Kaya makapangyarihan ng nasabing komite, yung Quadcom. Kaya lang maraming mga kilalang mga matataas na officials ng committee ito ang wala na sa Kamara. Halimbawa si Congressman Barbers. Graduate na si Congressman Barbers. Tapos na siya ng 3 terms sa Kamara. Ganon din si Congressman Dan Fernandez. Wala na rin, tapos na rin. Si Paduano. Pero ang mga natira pa na dating bahagi ng Quadcom na ngayon ay nandyan pa ay sila Congressman Acop, Beatrix Luestro, si Congressman Abante, at si Congressman Abante ay nagpahayag na bukas siya na pamunuan ang pagre-revive ng nasabing Quadcom. Ang isang sinasabing uunahing imbestigahan kapag na-revive ang nasabing Quadcom ay itong tungkol sa mga nawawalang sabungeros. Ayon kay Congressman Abante, kapag ni-revive yung Quadcom, ito ang priority na imbestigahan. Nagkaroon na ng investigasyon dito noong mga nauna pang kongreso, panahon pa ni Duterte, pero wala itong masyadong na-achieve o nakamit. Pero sa ngayon, dahil mayroon ng whistleblower sa katauhan nitong alias Totoy at marami ng mga dinadawit na mga pangalan, mga makapangyarihan, kilalang tao sa lipunan na pinapangalanan na nasangkot dito sa missing sabungeros at marami ng mga ebidensyang nakukuha, kaya nakikita ng Quadcom na magsagawa ng panibagong investigasyon at ayon kay Congressman Abante, posible na yung mga pulis na sangkot dyan sa missing sabungeros na yan ay sangkot din sa mga extrajudicial killings na inimbestigahan ng Quadcom. Ngayon, nang tinanong sila Sara Duterte at sila Roque kung anong masasabi nila, sabi nila Roque at ni Sara, ang target daw talaga niyan ay silang mga Duterte. Sabi ni Roque, siya daw, ang mga Duterte ang
ang target na naman yan. Ididiin na naman daw sila ng mga Quadcom na yan. Kaya nababahala, natatakot sila Roque sa pagre-revive nitong Quadcom. Pero ang totoo, wala naman silang dapat ikatakot kung wala naman silang ginagawang masama. Kaya lang, yung talaga kasing mga investigasyon noon ng Pogo, halimbawa yung tungkol sa Pogo, ay sila naman talaga kasi ang involved doon. Halimbawa si Harry Roque, isangkot naman talaga kasi siya doon sa mga illegal na Pogo. Kaya hindi naman siya tinatarget doon. Hindi naman talaga si Roque ang tinarget doon. Kaya lang sa proseso ng investigasyon tungkol sa mga illegal na Pogo, lumitaw ang pangalan niya. At na mayroong mga matitibay na ebidensya, kaya siya nadiin. So hindi naman talaga ito, kumbaga, hindi naman ito pinupuntirya si Roque o kung sino man. Ganon din yung pagkakasangkot ng mga Duterte sa maraming mga kontrobersya at issue sa bayan. Ay talaga namang nung panahon ni Duterte, maraming mga pangyayari na kagagawan talaga ng mga Duterte. Kaya kung mayroon man, kung ang mga investigasyon man noon ng Quadcom ay talagang tumutumbok, pumupunterya sa mga Duterte, ay dahil din naman talaga yon sa sangkot naman ng mga Duterte sa maraming krimen na nangyari nung kanilang kapanahunan. Kaya kung magpapatuloy man ang investigasyon ng Quadcom ngayon sa maraming mga issue, mga pangyayari sa bansa na gusto nitong imbestigahan, kung muli na namang masasangkot dito ang mga Duterte tulad ng kinakatakot o ikinamamahala nila Roque at sa kanila Sara, ay kasalanan nila yan. Marami silang ginawang kasalanan sa bayan. Marami silang ginawang krimen sa bayan. Kaya kung nahahagip man sila sa investigasyon ng Quadcom, ng Kamara, ay kasalanan nila yan. Ang importante, hindi naman sila binibigyan naman sila ng pagkakataon na depensahan nila ang mga sarili nila. Kung hindi man sila umaattend tulad ng ginawa ni Roque, ayaw namang umattend. Si Sara Duterte ayaw ding umattend sa mga pagdinig ng Kamara, kasalanan nila yan. Hindi nila ngayon maidideny na hindi nila ngayon masasabi na hindi sila binigyan ng due process. Dahil ang totoo, binigyan sila ng due process. Sila lang yung umayaw na ipahayag ang kanilang panig. At sa investigasyon man ng Quadcom, kung bubuhayin itong muli sa ilalim na ng 20th Congress, kung lumabas na naman ang mga pagkakasangkot ng mga Duterte, kasalanan nila yan. Kasi marami naman talaga silang ginawa na katiwalian at krimen noong kanilang kapanahunan. Kaya maganda yan na i-revive uli yung Quadcom na yan kasi talagang makapangyarihan yung committee na yan. At least yung committee na yan talagang walang sinasanto. Lumalabas talaga kung anong totoo. Sana sa pagkakataong ito, patuloy pa rin na gawin ng nasabing Quadcom ang mga investigasyon at marami pang mga lumitaw na mga katotohanan sa kanilang investigasyon. Dahil pinakita nitong Quadcom na ano ito, talagang malaliman ang investigasyon. Walang pinapalampas. Kahit sino man pinapatawag sa nasabing Quadcom. Yun nga lang, ang matatakot dyan at mababahala at umaalma ay yung mga alam nilang tatamaan sila ng nasabing Quadcom. Tulad nga ng pagkabahala na hinahayag nila Roque at Sara. Sila kasi yung may kinakatakutan. Pero yung wala namang Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.